Alright, so in this part, i-explain ko sa inyo kung bakit napaka-importante na each Gmail account merong sariling browser. So when we say browser, maraming different types ng browser. Merong Mozilla Firefox, Opera, Brave, Bing AI. Pero yung pinakasikat talaga and popular dito sa atin na ginagamit natin, pati na rin ng mga client, is Google Chrome. Kaya magfo-focus tayo sa Google Chrome. Once na open na ninyo ang Google Chrome, punta kayo dito sa upper right side. Itong picture na to, click nyo yan, and makikita ninyo kung kaninong account naka-register yung browser na yon. So, ang browser na ginagamit ko is under sa Revista Gmail. What we have to do, assuming na meron kayong dedicated email para sa freelancing. Iba yung email niyo sa freelancing, iba yung sa personal. And magagamit nyo din to kapag meron na din kayong multiple clients. Kasi sa multiple clients, meron kayong iba't ibang software na gagamitin, iba't ibang account. As you can see below, ayan, other profiles, may mga iba't ibang browser ako na dedicated dun sa mga client. Okay? Dun sa client na ginagamit namin for this specific computer. So, again, assuming na meron kayong dedicated na email for freelancing, what you need to do is click Add. And ito na yung makikita ninyo. May lalabas na bagong browser. And lalabas din yung prompt to sign in or continue without an account. What you need to choose is itong sign in. Once na-click na yung sign in, you have to input kung ano yung dedicated na email na ginagamit ninyo for freelancing. For this part, I will just use itong email na ginagamit ko sa business namin. Then click next. And then you have to type in your password. And once na nalagay na ninyo yung password, click next. Okay, so ayan, successful na yung password. And this time, naka two-factor authentication siya for security para hindi siya basta-basta ma-hack ng mga hacker. So you can use your own authenticator and then ilagay ninyo yung code. And once nakuha na ninyo yung code, click next. So ayan, automatic na siya. Turn on sync and click nyo, yes, I'm in. And then you can also customize kung anong color ng browser na gusto nyo. For this one, I will just choose eto na lang, pink. So ayan. So again, dapat may dedicated browser na gagamitin ninyo, specifically naka-login sa account na gagamitin ninyo for freelancing. Ito yung gagamitin ninyo all the time. Kasi each browser, meron silang kanya-kanyang bookmark, kanya-kanyang extensions. Okay? Alright. So once nakagawa na kayo ng bagong profile sa Google Chrome browser, dapat ang nakalagay na dito is yung email ninyo. Yung email na ginagamit ninyo palagi sa freelancing. And again, each email, lalo na kung mayroon kayong access sa client in the future, dapat meron talaga siyang sariling browser. Why? Because as you can see, this is the newly created browser, right? Empty pa siya. Walang extensions, walang bookmark. However, dun sa ibang account, for example, as you can see in this one, ito yung browser ng Revista na nakalagin sa Revista. Meron na siyang sariling mga bookmark. Okay? Meron siyang sariling mga bookmark. So,
Kapag meron kang bagong client and ikaw mismo meron kang ibang account na ginagamit mo sa freelancing aside sa personal mo na Gmail account or email, it's good na nakaseparate yun para hindi siya mag-mix at hindi ka rin malito. So, this part, tuturuan ko kayo kung ano yung mga dapat ninyong i-download na mga extension. So, if you're using the latest Google Chrome, automatic na makikita dito yung extension. Itong icon na ito, extension. Pero, if you're using the old one, you can click this part, yung tatlong dot, click nyo yung icon na yan, and then, extensions. And then, visit Chrome Web Store. So, once na click nyo yung visit Chrome Web Store, dadalhin kayo dito sa Chrome Web Store, which pwede kayong makapag-download ng mga extensions. And again, pwede din naman na ituloy ninyong i-click ninyo and manage extensions and then go to Chrome Web Store. Dalawang way, same lang yung result. Okay? Pwedeng i-click yung icon diretso, pwede din na i-click tong tatlong dot na to. So, once na nandito na kayo sa Chrome Web Store, i-type ninyo yung URL shortener. So, sa URL shortener, pipili tayo dito ng ito na lang, pangalawa, kasi mas marami yung user, 1,150. Ito na sa 154 lang. So, click ninyo yan. Add to Chrome, add extension, ayan, and automatic na nandito na siya sa gilid. Balik na naman tayo dun sa Chrome Web Store, and magda-download naman tayo ng ibang extension. Okay, so this part, magda-download na tayo ng second extension kasi meron akong 5 na extension na gustong ipa-download sa inyo. Tapos na tayo sa URL shortener. Punta naman tayo sa Go Full Page. Okay. Itong Go Full Page, first one, click, add to Chrome, add extension. So, ayan. Go Full Page. Nandiyan na siya. That's the second one. And the third one, Grammarly. Siguro, some of you are already using Grammarly, no? Click the first one. Again, add to Chrome, add extension. Download na siya. Okay, once done, ayan, nandyan na din yung pangatlo, Grammarly. Sa Grammarly, you have to create your own account. Simply sign up with Google na lang. Madali lang naman yun. Sign up with Google. Automatic na siya na magko-connect doon sa Gmail na naka-register sa browser. So, loading. Okay. So, ayan. Mas mabilis na lang, diba? Click. Ayan. So, automatic na siyang naka-sign in. So, that is the third extension. Let's go to the fourth extension. So, the fourth extension is floating player. Type floating player. And then, pili tayo dito ng extension. Ito na lang first. Add to Chrome. Add extension. Later guys, ipapakita ko kung paano gamitin ang bawat extensions na ito. So that's the fourth one. And punta tayo sa last. It's ChatGPT. So pang fifth,
ChatGPT. Yung piliin ninyo itong third, itong green. Okay, search ChatGPT, add to Chrome, add extension. Okay. So, once na na-download na ninyo yung 5 browser, yung 5 extensions, ganito, you need to click this icon. And nakikita nyo dito, guys, nandito na yung 5. So, para mas madali nyo siyang ma-access, you have to click pin para lumabas siya dito sa upper part. Pin nyo yung 5. So, ayan. Meron na tayong 5 Google extension. So, paano ba siya gamitin? First is itong Go Full Page. Ang Go Full Page, isi-screenshot niya yung buong screen. So, for example, if we click that, okay, I think, okay, not this browser. So, pwede daw siyang mag-access ng iba pero hindi dyan. So, for example, this one, click na lang natin. So, ayan, screen capture result. Pwede nyong i-download PDF or i-download ninyo na as image. So, yun yung purpose ng Go Full Page. Grammarly, sign up na lang kayo gamit din yung Gmail ninyo. Kasi automatic na siyang check ng grammar. Kung magta-type kayo ng spelling. So, ayan. Automatic na siyang nakapag-sign in. And then, itong floating image is similar to this one. So, kung punta tayo sa YouTube, then yung YouTube Premium, no, not yet kasi bago pa naman tong account natin. So, bago pa tong account na to, assuming, okay, na nanonood kayo ng video or yes, for example, nanonood kayo ng vlog. Okay, try natin tong vlog ni Kim. So, block lang natin yung notification para hindi siya palaging lumalabas, no? So, ang Go Full Page, magagamit siya kasi kapag magamit kayo ng new tab, for example, punta kayo sa ibang website like siguro Facebook pero hindi pa to nakalagin sa Facebook. So ayan, for example, assuming na Facebook to, samantala kung nagpe-play to, hindi niyo siya makikita, 'di ba? Hindi niyo nakikita tong video. So yung floating player, ayan. So kahit ilang tabs pa yan, as is itong floating player sa gilid. You can move it. You can adjust, resize. So, habang nanonood kayo ng mga video trainings, kung meron kayong gagawin sa Google Docs, meron kayong itatype, or gusto nyo lang mag-Facebook, so pwede nyong gawin to. Automatic na siyang mag-play. That's the use of floating player. Now, itong pang-apat, which is ChatGPT. Okay. So, itong ChatGPT, require tayo na mag-login. The same email, sign up, continue with Google. So, yun, may mga extensions na need ninyong i-sign up muna or i-sign in. So, ayan, yung ginagamit natin na name kasi yun naman yung name. Gawa-gawa na lang tayo dito ng birth year. Okay. So, verify your phone number. Lalagay ko muna yung phone number and then okay. Once na nakapag-login na, okay. So, it looks like that. Once nakapag-login na, kahit na nasa ang website kayo o anong ginagawa din ninyo na sa Chrome, just click ChatGPT and automatic nang lalabas itong search bar nila. So, you can just type directly. Yan yung pagkakaiba ng browser at saka ng extension. Kasi itong extension, automatic siyang lalabas. It's running on the background.
However, kapag binookmark nyo lang siya, ito, for example, click nyo lang yung ChatGPT and then bookmark. And then, yung tatlong dot dito, bookmark and list, show all bookmarks. Oh no. Oh, ito pala. Show bookmarks bar. Show bookmarks bar. Again, tatlong dot, click ninyo, and then bookmarks and list, and then show bookmarks bar. So, lalabas na dito yung bookmarks bar. I-refresh muna natin. And then, make sure na once na nakapag-star kayo, dito siya sa bookmarks bar. Ayan. So, ano ba yung pinagkaiba ng bookmark at saka ng extension? Yung bookmark, kailangan nyo talagang pumunta sa website. For example, gumagamit kayo ng YouTube. And may gusto kayong i-search. Sa bookmark, sa extension, automatic na siyang magsa-search. Lalabas na siya. Hindi na kailangan lumipat pa ng ibang website. So, automatic na kayong mag-type dito kung anong tanong na gusto nyong itanong kay ChatGPT. However, yung bookmark, kung i-click niyo yan, kailangan talaga na pumunta doon sa mismong website. So, mawawala yung ginagawa ninyo or pinapanood ninyo. So, that is the difference between bookmark and extension. Yung extension, meron siyang mas complex siya and mas handy compared sa bookmark. But unfortunately guys, hindi lahat ng website, hindi lahat ng apps merong extension. So, iilan lang. So, again, extension, you have to download all of the 5 extensions. Okay? And yung pinaka-last pala is itong URL shortener. Pag sinabing URL shortener, ayan, ito yung link, di ba? Yung URL link. Sa shortener, automatic na siyang mag-create ng, ayan o, ng shortened version ng link. So, for example, may nakita kayong si Kim Chu. Si Kim Chu din. And ito yung picture na gusto niyo kay Kim Chu. Yung pinaka-first. So, for example, that one. Oh, sobrang haba niya, di ba guys? Sobrang haba ng link. So, ang gagamitin nyo is yung extension na URL shortener. And then, copy nyo lang to. Ayan, copy. Once na na-copy nyo yan, isend ninyo sa Messenger or isend ninyo sa friend ninyo or sa new tab, it will show the same result. Ayan, medyo loading lang. So, ayan, oh, kita nyo, same lang sila, di ba? Ito yung first, ito yung second. So, URL shortener. So, that's it regarding the browser, extensions, and bookmarks. Later, I will show you kung ano yung mga dapat ninyong i-bookmark. This time, I'm gonna show you ano naman yung mga dapat ninyong i-bookmark. Earlier, meron tayong example na ChatGPT bookmark. This time, you have to click this icon katabi ng picture ninyo. Iba din to and iba din to. So, itong Google Apps na icon, click. Then, punta tayo sa Google Drive. Google Drive, My Drive. Make sure na nakaklik yung My Drive. And then, i-star ninyo siya. Star. So, once na naka-star, lalabas na agad siya dito. Yung mismong Google Drive ninyo. Para hindi na kayo guys, pa ulit-ulit pa na magkiklik dito, hahanapin pa yung folder. Automatic na i-click nyo yan. Lalabas na, i-redirect na kayo doon sa binookmark ninyo na website or link. So, in this part, kasi nandito na kayo sa Google Drive folder ninyo, you have to create your own folder na isasubmit ninyo sa akin after ng inyong training. So, what you need to do is to click New and then New Folder. Or, you can also
right-click, itong mouse, i-hover ninyo dito sa loob kasi bago pa nga tong account na to. Hover ninyo siya dito, right-click, new folder. Same lang din. And then, what you need to create is to create a folder, your last name, underscore SDP batch 1. Dapat ganito yung name ng folder. Okay? Once na nagawa ninyo yan, last name SDP batch 1. Sa loob ng folder, gagawa naman kayo ng mga subfolder. Click, again, hover your mouse inside the folder, right-click, or click nyo itong new, and then new folder, week 1. Okay? Week underscore, SDP week 1. So, gawa kayo niyan ng 4 more. Kasi 4 weeks tayo, di ba? Week 1, week 2, and so on. Hanggang sa matapos yung week number 4. Okay, once na natapos ninyo yung gawin, dapat meron siyang 4 na subfolder. Again, sa drive ninyo, last name, SDP batch 1. Your last name, okay? And then sa loob niyan, dapat merong 4 na subfolder. And sa loob ng mga subfolder na yan, dyan nyo isi-save yung mga documents ng weekly assignment ninyo. And by the end of the entire program, isasubmit ninyo sa akin yung mga links gamit yung SDP dashboard. I will show you kung ano yung SDP dashboard. Okay, so this is the SDP dashboard. Ginawa ko talaga to specifically sa mga mag-training for batch 1. Nakalock siya, but I will try to unlock yung page para ma-edit ninyo. So, bibigyan ko kayo ng link, okay, na isa-send ko sa inyo via email before, I think, a day before the start of the program. A day before, magsasend ako sa inyo ng email kasama lahat ng mga course guide, yung mga ebook, yung mga links na gagamitin ninyo, pati na rin ito. So, this is the SDP dashboard. Ano ba ito? Kailangan ninyong gumawa ng account sa Notion, but I will show it to you later. I-explain ko muna sa inyo kung anong makikita ninyo dito sa loob ng dashboard. So, on the left side, kita ninyo yung date at saka yung day. About me, pwede nyo ilagay yung full name ninyo, yung email ninyo. Maglalagay din ako ng mga links sa resources. Itong weekly timetable, once na i-click ninyo yan, nakalagay na dito yung possible date. But guys, be mindful, as of recording, ito yung target ko, but this will change. Okay? This will change. Hindi pa ito ang exact. Meron akong, mag-a-announce ako ng mga bagong schedule at isa-send ko din doon sa updated email. So, yan yung weekly timetable. Click nyo lang yung dashboard again. Resources. Lalagay ko dito yung ibang mga links para mas madali ninyong ma-access. Pati na rin yung video link sa gitna. Week 1, ilalagay ko dito. Pwede nyong i-click once na tapos na niyo siyang panoorin. Pwede nyo rin ilagay kung anong date nyo siyang natapos na i-watch yung video na yon. Same thing with the coursework tracker. Ito yung link na isi-send niyo sa akin after the entire program. Dito nyo ilalagay yung mga links na nakasave sa G Drive folder ninyo. Okay? I will send more instruction about that by the end of the program. So, again, left side, itong nasa gitna sa center, and then the right side, simple picture, contact
details namin, yung info@revistaph.com, yung website natin. Pwede nyo din Let's Connect, i-follow or mag-subscribe sa YouTube channel, which dyan ko i-upload yung mga videos, updated videos, and then ang ating Facebook page and Instagram account. Sa baba, pwede din kayong maglagay ng kahit anong notes ninyo dito, guys. So, feel free. Now, anong gagawin ninyo is, once na-receive na ninyo yung link, okay, assuming ito yung link, and gagamitin ninyo yung account ninyo, diba, yung sariling browser ninyo. So, once na-click ninyo yung link, ito mangyayari. Okay, so once na na-access na ninyo yung sariling browser ninyo, make sure na sariling browser ninyo, guys, ha, yung ginagamit ninyo. So, what you have to do is click duplicate. Okay? Duplicate. And then, magpa-prompt na gagawa kayo ng account sa Notion. So, continue lang using the existing email. Ayan, automatic na siya mag-create ng sarili ninyong Notion account. Ano lang, personal use. Okay, so this is how it looks like kapag meron na kayong sarili ninyong account sa Notion. So just click OK, and then make sure na naka-bookmark ulit. Okay, star, ayan, batch 1 dashboard. So, para itong online tracker ninyo. So, you can choose na i-close yung sidebar. Pwede din na i-open ang sidebar. It's all up to you. Assuming na ito na yung account ninyo. Make sure na i-duplicate ninyo, guys, ha. Wag kayong magsulat na hindi pa kayo naka-duplicate and hindi pa kayo naka-login. Kasi mess up ang ito yung original eh. Ito yung original gamit yung Revista na account. Ayan, sa Revista. Kung magsusulat kayo dito, mess up na yun ibang elements na nasa loob na ginawa ko. So, para din sa iba na makopy nila, so, make sure na nakaduplicate na siya. Ayan, makikita nyo naman yan dito kasi yung name at saka email ninyo, nandyan naman yan sa taas. So, you will know na nasa account na ninyo yung ginagamit ninyo. So, once na-duplicate na, pwede na kayong magsulat dito. Lagay nyo dito yung mga links. Okay? So, I think that's it for the preparation, browser, Google Drive, dashboard, Notion. I hope na it's clear. If meron kayong question, feel free na mag-message sa akin through our socials or through our email. I will see you in our next video.